Huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Surrender everything to God. Lord, I surrender my family to you. I surrender my finances. Lord, eto po, lahat. Pamilya ko, kinabukasan ko, trabaho ko, gusto mong pumanatag, gusto mong pumayapa, gusto mong huminahon. Isuko mo lahat at doon mo mararanasan kung gaano katindi ang Diyos sa buhay mo, kung paano siyang kumilos kapag isinuko mo lahat sa Kanya. Si Lord, alam niyo ba, ganito si Lord, papabayaan kanyang masaktan dahil bahagi ng plano niya, sapagkat alam niya, pagkatapos mong masaktan, may magandang mangyayari sa'yo. Tiisin mo lang muna. Pastor, ba't ganun? Kung kailan ako may pagsubok, tsaka ang Diyos tahimik. Totoo naman yun eh. Alam niyo, si Lord ganito, tandaan niyo to, pag si Lord tahimik sa'yo, baka ang ibig sabihin, nasa time ka ng test. Always remember this, ang buhay hindi laging maganda, pero ang Diyos mananatiling mabuti. May mga tao, pinagagaling ng Diyos. May mga tao, hindi pinapagaling ng Diyos, may pananampalataya naman. Because God chose what is better for you. Maraming tao nagpe-pray ng pera. Sinagot ba ni Lord? Oo! Nung magkapera, wala na kay Lord. May sakit ka, pinagaling ka ng Diyos. Ibig sabihin, God said, that is better for you. Pero ito, nag-pray ka, may sakit ka, di ka gumaling. Alam niyo sabi ni Lord, hindi kita pagagalingin because that is better for you. Tayo bakit? Kasi maaaring hindi ka gumaling, pero nabuo naman ang relationship mo kay Lord. Kasi pwede kasing gumaling ka, pero malayo ka rin kay Lord pagkatapos. Lord, alam kong pagagalingin mo ko, and I trust you. God's love never fades nor changes. Lagi mo yan tatandaan. Kasi maaari kang talikuran ng mundo. Maaaring mawala lahat ng bagay na nasa iyo. And even those people na pinakamamahal natin, ay pwede tayong saktan at iwan. Pero si Lord, lagi siyang mananatili sa tabi mo. Gagabayan ka at hindi pababayaan. Lalong-lalo na sa panahon ng kawalan. Pag wala kang connection sa Diyos, walang patutunguhan buhay mo. Mapapagod ka lang araw-araw, trabaho, hanap ng pera, hanap ng makain, makasurvive kayong pamilya. Pero if you are not connected with God, walang kahulugan ng buhay. That is why we need to restore our relationship with God. Because of our sin, na-destroy ito. Nasira ang ating connection sa main source. And we need restoration through the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, dapat ma-reconnect po tayo mga kapatid. Dapat makita sa ating lahat na tayo ay may connection sa pinaka-main source. Upang masasabi mo, this is life, ito yung buhay. Ito yung tunay na buhay na binigay ng Diyos sa akin. So kapag tayo restored, there is peace in our heart and in our mind. If we are restored, there is an abundant life. If we are restored, sonship. Sabi ng Lord, anak, basta you learn to identify with me. Kaya hindi mo sila kailangan gantihan, hindi mo sila kailangan patulan, kasi tayo naman ang magkakampi. Ako nang bahala dyan. Kaya sabi ng Lord, never pay back evil with more evil. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Never avenge yourself. Leave that to God, who has said, I'll be the judge and I'll take care of it. Bakit pinapabayaan ka ng Diyos sa mag-isa? Kasi alam niya kaya mo. Kasi alam niya malakas ka. Kasi alam niya sa iyong kakayahan magtatagumpay ka. Huwag kang mag-alala kahit na nahihirapan ka, nasasaktan ka, napapagod ka sa buhay. Hindi ka papabayaan na mag-isa ng Diyos kung hindi naniniwala ang Diyos sa iyong kakayahan.